Hello guys, it's me again, Kamuti Ka TV. And nandito tayo ngayon sa isang park dito sa Macau. And for today's video, guys, bibigyan ko kayo ng idea. And maghanap tayo ng isang Pilipino dito na pwede natin matanong kung paano siya nakapunta dito sa Macau. And nakahanap ba siya ng trabaho, paano ba siya naghanap ng trabaho, and then anong ma-advise niya sa mga Pilipino na gusto pumunta sa Macau. Ayan guys, maghanap na tayo. Ayan, may mga Pilipino. Hello guys, Pilipino. Hi, hello. Ayan, pwede ko ba kayo matanong about sa trabaho dito sa Macau? Wala kami love life eh. Ano mo? Ano lang, trabaho lang kasi meron kasi mga nagtatanong sa akin kung paano ba makapunta ng Macau. Ayan, paano maghanap ng trabaho. Ayan, itatanong ko lang kung, ayan, ikaw madam, paano ka nakapunta dito sa Macau? Para magkaroon sila ng idea. Paano ko napunta dito sa Macau? Ayan, natin ng mic para ano. Let's go. Ayan, tanongin na natin si madam. Ayan, madam, tatanong ko lang kung paano ka ba nakapunta ng Macau? Paano ka nakarating? Okay, paano ako nakarating ng Macau? Paano ba? Para magkaroon sila ng idea. Okay, para magkaroon kayo ng idea. Actually, I am a teacher in Philippines. Wow. Oo. Tapos, Inspiring. nakapunta ako ng Macau. But out of the blue. Kasi noon, nagto-tourist lang ako dito noon sa Macau. Way back 2016. After my graduation, I decided na mag-tourist again sa Macau. But not direct to the Macau. From Cebu to Hong Kong to Macau. Wow. And that was 2017. I decided na mag-work dito. Wow. But before that, umuwi muna ako ng Pilipinas kasi inasikaso ko muna lahat-lahat. At nung bumalik na ako dito, easy for me nakabalik ng Macau kasi may work ako sa Pilipinas. At ang reason ko is within 3 days, babalik ako ulit sa Pilipinas para mag-take ako ng board exam. Galing. And at that time, I was passed. Yeah. I was passed. And nung andito na ako sa Macau noon, 2017, for 3 weeks, wala pa akong amo. But hindi ako, even though na teacher ako sa Pilipinas, but nandito na ako sa Macau, hindi ako namimili ng trabaho. Oh, tama yun. As long as na love mo yung work mo at dollars ang in-earn mo. Wow. Kasi compare sa Pilipinas, ang teacher sa Pilipinas is not so much as salary as we have here in Macau. Ba? Pero, forget everything what you have in your life. Tama. Just focus on your work. Now, here in Macau, I am a nanny at the same time, a tutor. But, hindi ko pinagsisihan kasi Proud. mas malaki ang sahod ko kaysa teacher sa Pilipinas. At- And, Madam, ano pala yung anong may papayo mo sa mga pupunta dito sa Macau na pupunta sila para maghanap ng trabaho? okay, ang mapapayo ko lang sa inyo na kung andito na kayo sa Macau, huwag niyong sayangin ang inyong oras. Ay, tama. Kasi, time is gold. And, pray to God. Number 1. At the same time, believe on yourself na kaya mo ang trabaho dito. At higit sa lahat, pag nandito ka na, love your work. And also, a lot of mga trials na nandirito. Hindi lang pera, kundi trials ha. Tama. And always remember you are here for your family, not by yourself or your last. And last one, pag nandito ka na sa Macau, easy for you to jump up to another countries like Europe, then America, then
yung gustong mag-Italy o mag-Poland, easy for you because you have experience as long as money to spend for those things. And yan lang. And Kong Hei Pa Choy. Thank you for the inspiring message. Ayan, salamat madam sa isang message para sa mga gusto mag-Macau and maghanap ng trabaho. Ayan, thank you so much. And may papahabol pala, tatanong natin kung anong masasabi niya sa mga naghahanap ng trabaho dito sa Macau. Anong may papayo mo? Ano lang, tiyagaan lang talaga. Kung talagang gusto mo makapaghanap ng trabaho, magtiyaga ka, ganun lang. Sabi nga, kapag may tiyaga, may nilaga. Yan lang yun. Thank you for that inspiring message. Yan guys, maniwala kayo sa kanila kasi based yun sa experience nila nung nandito sila sa Macau. Abroad already. I'm here Yan. in Macau for 8 years. Wow, From Dubai, Qatar, Hong Kong, and now finally I'm here in Macau. wow. Ilang years ka na madam dito sa Macau? 8 years. And ikaw? Magto 2 years pa lang. 2 years. Soon to be 8 years also. And soon to be, I'll be going to the US. Wow, mag-US na si madam. Advance congrats. Ako hindi pa kasi naghahanap ako ng forever sa Macau. Baka nanonood yung forever ko dyan, nandito lang ako. Bigyan niyo yung address. Ayan, comment lang daw, comment. Comment lang. Comment below. Yan, thank you so much and yan, yun lang guys yung natin sa ngayon and then abangan nyo yung part 2 sa mga susunod natin na inspiring na mga OFW dito sa Macau. Thank you.